Hello everybody, good morning. Today's video ay magluluto ako ng isda. Today is Friday, kaya mag-isda muna tayo. Itong isda na ito ay tinatawag nilang cobia. Bumili ako ng kalahati lang ng isda. Ngayon, ang gagawin ko dito ay kakat ko siya ng hahatiin ko muna siya. Ito. Hinugasan ko na to isda na ito. Malinis na siya. Ngayon ay akin lang siyang hiwain ng ganito. Ganyan. Kasi makapal siya eh. Kaya hiwain natin siya ng ganito kalalaki. Ganyan. Ito ay para lang sa asawa ko. Dahil yung sa akin, alam nyo naman, pag ako'y nagluluto, 2 putahe. Pero isda din yung sa akin. Buong isda na red snapper. Nilinisan ko na siya kanina. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko nilinis yung isda ko, pero ito yun siya. Ito ay inasinan ko na, nilinis ko na, hiniwa ko na, at magtutula ako ng isda na may talbos ng kamote. Okay. Dito ay mayroon akong hipon. Pag ako ay naglilinis ng hipon ko, ay hinihiwa ko talaga ng ganyan para matanggal yung kanyang mga kinain. Yan. Ihalo ko na siya dito dahil titimplahan ko na siya. Ngayon, titimplahan ko na siya. Ako ay nilalagyan ko ng chicken oil, yung ating isda, tsaka shrimp. Kasi yung breaded na gagamitin ko guys, ay mayroon na siyang timpla. Nilagyan ko siya ng asin. At garlic powder. Black pepper, ng 1 kutsara, and also nilalagyan ko ng onion powder. Yan, hahaluin natin, malinis ang kamay. Haluin natin para magka-lasa yung ating isda at ang ating hipon. Haluin mabuti para ma-coat ang inyong isda at ang hipon. Ayan. Gaya ng sinabi ko kanina, yung aking breaded dito ay mayroon ng seasoning, kaya hindi ko siya masyadong nilagyan ng mga seasoning. Ito yung aking breaded sa aking fish. Yan, may season na siya. Yan.
Kaya konti lang ilagay natin na seasoning doon sa fish natin. Okay? Ilalagay ko lang siya sa Ziploc bag at mamaya ay magpiprito na tayo. Dito ay ito yung sa aking tinola. Ang tubig na ginagamit ko ay bote. Nalagyan ko lang siya ng 1.5 kasi nilagyan ko na 1.5. Ngayon ay lalagyan ko lang siya ng asin. Yan ay pakukuluin ko muna. Ngayon guys, ito ay ilalagay ko siya sa Ziploc bag para mamaya pagka nag-fried na tayo ay madali na lang siyang ito sa ating isda. Ilalagay lang natin siya dito. Ay ready natin para mamaya ay ready na sa ating pagprito. Itong ating tubig ay atin munang pakukuluin. So guys, ang aking kawali, yung magic kawali ay lalagyan na natin ng mantika. Ayan. Ginagamit kong mantika ay peanut oil. Painitin muna natin yung ating mantika para mag-umpisa na tayo mag-prito. Ayan, yung aking pinakuluang tubig ay muna. Ilalagay ko yung aking tanglad, green na sibuyas, white onion, at kamatis. Ayan, ay pakukuluan pa natin para lumambot yung ating mga ingredient. Dito ay mainit na yung ating mantika. Ito ay kalahating white onion. Lalagay natin dito sa ating mantika na mainit bago natin ilagay yung ating isda at hipon para makatulong dagdag sarap at matamis-tamis sa inyong mga niluluto. Ilagay nyo lang siya sa gilid at ihanda nyo na yung inyong isda. Ilalagay nyo dito sa cornmeal at i-shake ang ganito. Walang kalat at siguradong nakakot lahat yung inyong isda. Ayan. Subukan nyo yan at dagdag lasa at
dadagdag ng tamis sa inyong nilulutong isda. At pabango. Nagpapabango. Yan. Kailangan yung inyong apoy, pag mainit na inyong mantika, ay medium na lang. Okay? Dito sa maliit kong kawali guys, ay nagluluto ako ng macaroni and cheese. Kung napupuna nyo, parati ka ako nagluluto ito kasi paborito din ng asawa ko ito eh. Kaya okay lang pa nagluluto ako ng pritong isda. Ito ang kanyang mga partner. Yan guys, yung ating piniritong isda ay maano siya, makakapal, kaya medyo dahan-dahan lang ang pagluto para pati yung loob ay lutong-luto. Dito naman guys, sa ating pinulang isda ay ilalagay ko na yung ating isda sa ating pinakuluang tubig na may mga lamas. Ayan, luto na itong isda. Atin nang ilalagay dito sa ating wrap. Ang bango. Masarap yung isda na ito. May pagkamahal lang. Ang tawag dito ay cobia. Ngayon, ilalagay natin yung next batch natin. Basta hayaan nyo lang yung sibuyas dyan sa gilid. Okay lang yan siya dyan. Hanggang hindi siya nasusunog. Aking isda dito ay kumukulo na. Huhugasan ko lang yung aking gulay. Ayan, lalagyan natin ng paminta yung ating tinulang isda. Dagdagan ko pa ng kunting asin. At maya-maya ay ilalagay ko na yung ating gulay. Naswertihan ako ngayon guys at nakabili ako ng sariwang isda.
hinuhugasan ko pa yung aking gulay. Ayan guys, ay tapos na akong maghugas ng aking vegetables. Ilalagay ko na dito sa aking fish. Maraming vegetable guys. Dahil pagka natunaw yan, ay konti lang na yan. Yan ay talbos ng kamote at saka pitsay. Ayan. Tatakpan ko lang at maya maya konti na lang pag naluto yan. Ayan, lutok na. Ngayon, isusunod natin itong ating hipon. Ang hipon, madali lang lutuin. Kasi hindi masarap yan pagka overcook. Lutong bahay guys, pero masarap. Kahit lutong bahay ay ang pag-prepare nyo ay parang lutong restaurant. Tama na muna yan. Ngayon, yung aking tinola, tingnan natin dahil ayaw natin ma-overcook yung ating vegetable. Lalagyan lang natin kunting patis. Patis guys, fish sauce, konti lang pampalasa. Dahil ako guys, hindi ako nagagamit ng bitsin. Patayin ko na. Sarap na guys. Ayan na yung aking tinulang isda. At yung ating shrimp, hipon, at yung fish. Yung fish tapos na. Ayan. Luto na yung hipon guys. Tanggalin na natin dito. At maglagay tayo ulit.
Ay, puta ka nahulog. Uy. Did you just finish shower? Oh. Is it fixed now? Huh? And next to yung aking shrimp. Ayan na yung aking piniritong isda at hipon. Diba guys, masarap na. Tingnan pa lang. Ayan, time to eat na guys. Yan yung finished product. We have shrimp, fish, mac and cheese. I hope you like my content today. If you do, give me a thumbs up. If you haven't subscribed to my channel yet, please do. I really appreciate it. I'll see you next video. Everyone have a blessed day. Thank you for watching. Ayan na yung aking tinulang isda, guys. Kainan na. Ayan. Ayun po, si nanay na benta ng pusit.